Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan natin ng malupit na malupit ang mga bagong issue sa lipunan. Ako po, alam nyo, in-interview na naman po si VP Sara Duterte dyan sa dahig at gusto ko lang mag-react. Dahil meron pong konfrontasyong nangyari. Oh no! Pambihira kinumpronta si VP Sara ng isang ewan ko, ayoko na lang banggitin kung anong matatawag natin sa mga ganirang tao. Kayo na lamang po ang humusga. Pero anyway, panoorin natin na magkaalaman. Alam nyo mga kababayan, sabi nga nila, kanina meron akong nagkakape ako dyan sa may BGC. Alam mo naman BGC, yan ang sosyalin sa Pilipinas pag BGC, pag yan, kung gusto mo maging social climber, punta ka lang dyan. Maglakad-lakad ka dyan, Tapos yung pormahan mo, formang naka-bell bottom, ganun. Yung ganun bang pormahan? Yung pormahan ng mga Gen Z ngayon. Yan. Pagka gusto mo maging social climber, punta ka lang dyan. Sigurado, mukha ka nang yayamanin. Pero ayusin mo naman yung yung ugali mo. Isama mo yung ugali mo. Huwag lang yung pormahan. Kasi minsan tayo, yung pormahan lang ang umangat Yung ugali, bababoy pa rin Hindi, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko kinikwento ito, Kasi sabi ko nga, sabi nga ng mga kasabihan dyan, hindi nabibili ang class. Ano ibig sabihin ng hindi nabibili ang class? Hindi nabibili ang class kasi minsan tayo mga kababayan, hindi porket nagkapera, may class na. Hindi. Maraming nagkapera, jologs pa rin ang ugali. Squawking pa rin ang ugali. Totoo. Nagdala-dala pa rin. Bakit ko nasasabi to? Ibig bang sabihin, minamata ko yung Hindi ako po, galing po ako dyan. Ako po, nagbabasketball ako dyan. Sa Fairview ako nakatira Hindi ko naman sinasabi mga mahihirap ang tao dyan Pero ako yung tipo ng nagbabasketball na nakapaa. Ganyan ako. Tapos minsan meron pang nakasabit lang yung basketball ring sa puno. Yung mga ganun lang ang kinalakihan ko. Ibig sabihin na ako po ay lumaki sang mga ganyan. Ang barkada ko po, yung mga tricycle driver, mga ganyan po ang mga barkada ko noon. At ako po ay talagang masasabi mong ice tubig. Ano mo yung ice tubig? Baka nga kayo, di nyo na alam yung ice tubig pag nagbabasketball kayo, ang pustahan nyo ice tubig. Alam mo yung ice tubig, yung malamig na tubig. Sabi, tindahan. Yan ang pustahan nun ice tubig at saka yung minsan pagka medyo sosyal, may kasamang tinapay yan. Pag medyo sosyal pa, may kasama ng Coke. Wala pang Coke Zero nun, hindi pa uso yung Coke Zero nun. So, Coke. Pag maganda pustahan yan, Coke at saka tinapay. So, after magsuntukan sa basketball, palamig na tayo ng Coke at saka pandesal. Pwede na yan. Ganyan ang labanan nun tapos di ba, ganyan pag nagbabasketball, halos wala nang suot Dinaig pa yung beach Naka-shorts ka na lang, nakapaa ka pa. Ganun ako noon, walang biro. Hindi ako nagbibiro ganun. Kasi ewan ko ba, parang mas makapit pag nakapaa. Kahit simento simento po yung mas makapit pag nakapaa At saka pagka nakatsinelas ka, masisira lang Masisira lang yung tsinelas mo. Sayang naman. Lalagyan mo ngayon ng perdible yun. Ganon kami nun Yan, kaysa nalagyan mo masira, lagyan mo ng perdible, magpaka na lang para at least yung paa mo masisira. Babalik naman yung kalyo Ganon ang prinsipyo nun Kasi mukha kang tanga pag nag-rubber shoes ka. Pag nag-rubber shoes ka sa amin, ikaw ang bida. Kakantsawan ka talaga ng todo-todo doon pag nag-rubber shoes ka. Unless may liga, yan. Kaya nga, pag liga, yan, naglalabasan ng mga sapatos. Pero yung mga tuwing hapon lang na basketball, walang ganun. Tsinelas lang yan, panalo na yan. Anyway, eto na nga. Bakit ko ba nakwento yan? Kasi alam nyo, kanina nga sa BGC, habang nandyan ako, may dumaan po na motor. Yung motor na kulay green. Alam nyo na yun. Na 400cc.
na 4-cylinder per 400cc. Kaya kahit anong lakas o tunog yung bomba niya, sobrang bagal pa rin. Parang bisikleta. pero yung takbo, parang takbo ng NMAX. Sorry ang ingay-ingay mga kababayan. Sobrang ingay. Kaya nga tinanggal na ng tambayan dyan sa BGC. Bakit ko ba nasasabi to? Kasi meron pong isang nag-interview kay BP Sara Duterte na sabi ko nga, maganda sana yung tanong. Maganda yung tanong niya. Maayos yung pero yung approach niya kasi, ma'am, Vice President po yung nilalapitan ninyo. Huwag naman po sanang ganyan ang ating pagtatanong. Gagamit tayo ng mga salitang hindi na nauukol sa isang Vice President. Alam mo, si Vice President Sara Duterte, malapit yan sa tao. Kita mo naman kahit sino lumapit sa kanya, walang problema. Actually, swerte nga kayo dyan sa dahig Kasi dito sa Pilipinas, hindi ganun. Sa Pilipinas, maraming security si BP Sara Duterte. Hindi ka basta-basta makakalapit. May protocol. Kayong mga nasa ibang bansa, maswerte kayo. Lalong-lalo na kayo sa dahig. Sa ibang bansa kasi nasisecure pa si BP Sara Duterte. Pero dyan sa dahig, parang wala ako masyadong nakikitang security kasama niya. Nakakalapit kayo, nakakapicture kayo. Actually, si Roque na nga nagsisecure. Kawawa si Attorney Roque. Siya na po ang siya na po ang nagsisecure At pero sana, ng akin lang pakiusap ko, yung ayos naman ng pagtatanong natin. Huwag yung tanong na nanggaling lang sa chismis. Huwag po tayong ganun kasi buti nga mabait si BP Sara Duterte, sumasagot pa. Totally ako against talaga kay Amy Marcos. You know that. Lahat kayo nag-Marcos noon. Ako, never ako nag-Marcos. Lalong-lalo na kay Amy. Pero the way you ask the question to BP Sara Duterte, hindi siya maayos. Hindi siya may galang. Para bagang kausap lang ninyo yung kapitbahay ninyong chismosa. Huwag naman po sanang ganun. Sa akin lamang po ito medyo galang naman po. Huwag ko kayo magtatanong ng isang bagay na galing lang sa chismis. Nasabihan tuloy chismis. Mamaya papakita ko sa inyo. Simulan na nga natin. Ipakita na nga natin nang maintindihan ng mga nanonood kung ano yung sinasabi ko. And then PRD gave him tips and gave him advice about relationships. So talagang it was your son that was the joy of his day today. Yes, oo. Everything was all our discussion revolved around the life of a young boy. He's 12 years old. So yung anak niya dala na daw niya kasama doon sa pagdalaw. So si PRRD na excite dahil siyempre alam mo ng mga lolo excited yan pag may mga apo Tapos doon na siya para bagang binigyan ng mga payo kung paano sa mundo na ito mabuhay. And then he was visibly pleased when he saw his grandchild because he's tall already. The last time he saw him was he's not that tall. He's 5'5" now at 12 years old. So wow. That made him visibly surprised and pleasantly surprised. Sa politika po, meron kayo na pag-usapan? Politics, wala. Let me remember. Wala naman. Meron siya nabanggit about Marcos, but ayoko na sabihin yung mga binanggit niya. Alam nyo naman na lahat yun kasi nakikita niya naman kung anong nangyayari sa bansa natin. And he mentioned drugs as well and the current state of our country in terms of illegal drugs. Okay, questions? Siguro alam nyo na yung sinabi ni PRRD tungkol doon. May sinabi daw siya kay Marcos at pinag-usapan daw yung drugs. Sabi ko, alam na namin. Gago! Sigurado ako, alam ko na kung ano sinabi ni PRRD. Sinabi ko na sa inyo, huwag kayong bubuto sa bang.
Tanong po, congratulations for the Office of the Vice President for receiving an unmodified statement from opinion. the opinion Yes. from COA, I'm sorry, Oo. for 3 straight years under your leadership. What's your opinion with respect to this? Well, it shows no the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by law. So we are Ayan po thankful yun, ha? for the hard work. I am thankful for the Ayan po yung sinasabi, yung 3 years straight, OVP earns COA's highest audit rating again. So, alam mo, dito pa lang, sabi ko wala na talagang buhay itong impeachment. Kasi yan ang pinaka nila eh. Yan ang pinaka binibida nila noon pa lang, 'di ba? Yan yung pinaka sabi nga nila eh, yan yung anong tawag dito, yung pinaka gagamitin nilang weapon against Vice President Sara Duterte, yung confidential funds, yung pag-audit. Pambihira ho, lumabas bigla itong straight for 3 years. Highest audit rating ng COA yan sa OVP. 'Di ba? 85 posted and 85.55 budget utilization rate under 2024. Ibig sabihin, nagamit ng tama. Nagamit ng tama 85.5. Ewan ko nga, baka mas mataas pa to sa ibang mga opisina sa gobyerno eh. Ano kaya dun sa Office of the President? Diba? Ano sa tingin ninyo? Malalaman natin yan, ha? Titignan natin sa mga susunod na araw yan. hard work of Office of the Vice President personnel. VP, how was your Tingnan trip mo, ha? in, Ang ganda ng sagot ni Vice President, ha? Salamat doon sa mga hardworking na tao sa Office of the Vice President. Ang sarap manilbihan siguro dito kay Vice President, ano? Hindi yung credit grabber. Tsaka lagi siyang thankful sa mga kasamahan niya, thankful pagka hindi, sarap ng ganyang amo eh. Kasi may mga amo na inaangkin lahat ng tagumpay ng buong kumpanya. Siya hindi eh. South Korea? Could you tell us about your trip? I did not go to South Korea, ma'am. Australia. Oh, Malaysia. Last week. Australia. Australia? But you answered a lot of questions about Australia already. Oo. Yes, ma'am. Opo. But are you planning to visit other countries? Yes, ma'am. There is a Filipino community event already confirmed on July 27 in South Korea. Opo. Oh yeah, that's the one. So, Oo. ano pong gagawin doon? Just a community event? Or... It's a Filipino community program. They organized it and we were invited as speakers. Yes. Does it We- mean sorry, go ahead. Yes, we confirmed on the schedule because I wanted to thank the Ayan, Filipino community as well in South Korea. Personally, thank them. I've always been, Kita-kita tayo sa Korea, ha? Naks. Hindi, alam mo, okay dyan sa Korea eh. Sarap pumunta dyan eh. Lalo na dun sa Busan. Favorite ko dun sa Busan kasi yung tabing dagat. Na ang lamig-lamig pero tabing dagat. Kasi meron mga dun eh, parang market. Ang sarap dun kumain. Tapos inom-inom ka ng yung alak nila. Hindi naman tayo manginginom. Mag-isa lang tayo eh. Nung nagpunta tayo dyan, lakad-lakad lang tayo. Tapos kakain tayo ng mga buhay na octopus, mga ganun. Tapos inom ka lang ng konti. Naku, sarap nun. Talagang tutumba ka talaga. thanking and I've always expressed my gratitude to the Filipino communities worldwide. But when we receive invitations, we really try to accommodate it so that we can personally thank everyone. Does it mean po ba nandun po kayo sa South Korea during the SONA of the President? Hindi. During the SONA, I'll be traveling back to the Philippines. It's the travel day from Korea. Vice President, ano po yung reaction ninyo or what does it mean when you told your spokesperson of the Office of the Vice President, Attorney Ruth Castelo. Ruth Castelo, Oo. yeah,
that she will not be the attack dog of the office of the Vice President. Oo. What's the Ang ganda niya sinabi niyang nung bagong spokesperson ng OVP. Kasi ang sinabi niya, kung sa makikita niyo yan sa news, sinabi niya, una-una, parang utos or mandato niya is not to be an attack dog. Sabi ko, yes. Yun ang tinatawag mong hindi umatake na umatake. I will not be an attack dog. So, ibig sabihin, yung iba attack dog. Yung isa dyan, hinire ng Office of the President to attack. Siya, hindi siya mag-a-attack. Ang galing ng bitaw nung spokesperson na yun. Sapuli, ika nga, shoot sa banga. Hindi na kailangan sabihin. At sa kanya, focus siya sa accomplishment. Sabi nga, tapos ang ganda na sinabi dito ni Vice President. motivation behind this? Oo, because her job is for the institution, is for the office of the Vice President. No, it's not political. It's not for me. Yan yung magandang bagay dyan. Na hindi naintindihan ni Aling Claire. Si Aling Claire, supposed to be press secretary, officer. Ano bang tawag sa kanya? Basta press officer. Yon. Press officer of the office of the president. Di ba? So, hindi siya spokesperson of Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi. Siya ay nagre-representa ng opisyal na press ng Office of the President. Pero anong ginagawa niya? She is attacking other people. Particular na si Vice President Sara Duterte. Dito mo makikita talaga yung talino eh. Wala eh. Sorry, Ma'am Aling Claire, wala po talaga kayong talino. Sa tingin ko, pananaw ko po yun, ha? Respetuhin ninyo. Pwede nyo rin naman tingin nyo sa akin, hindi matalino. Pero ako, ang tingin ko talaga sa inyo, mahina ang utak. Bakit? Kasi dito makikita mo, sinasabi ni VP Sara Duterte, yung aking spokesperson ay spokesperson ng opisina. Hindi ko spokesperson yan. So definitely, ang mga sasabihin lang yan, yung accomplishment ng opisina. Hindi yung ididepensa niya ako o magbibigay ako ng mensahe through her. Walang ganun. Nagkataon lang na ako ang Vice President. Pero ang kanyang mga sasabihin ay yung sinasabi o mga proyekto o mga accomplishment ng opisina ng Vice President. Ang ganda, di ba? Na sana dapat ganun din si Aling Claire. Si Aling Claire, hindi ganun. Ano siya? Ako nandito para depensahan si Marcos, para atakihin ang lahat na lumalabang kay Marcos. Ma'am, hindi yun ang trabaho mo. Trabaho yan ng mga vlogger. Mga vlogger nga. Kita mo nga, nagtipon-tipon sila. May bagong picture na nilabas yung bangkay. Ay, bangkay, sorry. Nakalimutan ko na yung pangalan. Naglabas siya ng picture. Halatang nagbubuo na sila kasi ang pangit ng messaging ng Alam mo, mahina rin kasi talaga ang messaging nitong itong gobyerno natin. Mahina ito si Marcos. Alam mo kasi Marcos, pag nag-hire ka, wag naman yung mga bobo. Wag naman yung mga tambay sa kanto. Yung dating siraulo, dating adik, dating patapon ng buhay. Puro ganun eh. Wag ganun ang mga vlogger mo. Yung mga walang utak, tapos gagawin mong vlogger. Mahirapan ka talaga na may paihatid yung mga balita, mga proyekto, mga accomplish mo. Pero feeling ko naman, kaya ka rin siguro kumuha ng mga ganun, dahil sa wala ka naman talaga accomplishment. So, lokohin mo na lang itong mga to. Sila naman, tanga, sunod lang na sunod yan. Kasi nga, pinagpala. Diba? Pero sa akin lang, sana kumuha kayo ng maayos-ayos na vlogger. Wala eh.
Tapos, kukuha kayo ngayon. Maglalagay kayo ng isang opisyal. Sa dami-dami ng kukuhanin ninyong opisyal, yung ganito pa ang ugali. Ganito pa yung pagiging palengkera ang dating. Tapos, alam mo yun, hindi ko nga alam kung flip topper yan o abogado eh. Wala kasi alam mo, makikita mo naman ng ang karakas ng isang abogado at saka ng isang, ewan ko kung anong tawag mo dyan. Hindi ko nga ma-define yung Hindi nga rin siya vlogger kasi parang pagdating sa vlogging medyo mahina din. Para talagang nang babardagul lang. Parang ganun lang ang kanyang definition sa buhay. Di ba? Hindi katulad nito spokesperson ni talaga maayos. Di ba? Tuloy. That is why she will only bring good news, accomplishments, and announcements of the office of the Vice President. Not the other woman. Sino po? Nag-a-atake sa inyo. No, we do not want to besmirch the reputation of our office. VP, speaking po kay spokesperson Castello, so nabanggit po niya na meron daw pong additional 170 million dun sa budget ng OBP for next year. So ngayon po ang current budget na na-approve ng DBM ay 903 million. Yes. And sabi po ni spokesperson Castello, for additional employees daw po and other IT equipment, yung sa cost na yun. So, saan po gagamitin exactly yung IT equipment? Tsaka ano po yung purpose ng additional employees? It is best since the Office of the Vice President already has a spokesperson, no? And she has been allowed to discuss matters regarding ganyan ang sagot. Everything about the office. So let's just direct the questions to her when she does her press con. She will conduct a regular press con. VP, I know this question has been asked many times. Yung impeachment na nakahang pa rin sa'yo, how are you going to address the allegations of, for example, fictitious names as beneficiaries of the... Pag matalino talaga, hindi sumasagot sa lahat ng tanong, Hindi, kasi... Halimbawa, yung tanong na yung about do sa office, alam mo yun, parang meron na po talaga tayong spokesperson, so siya na lang pong sasagot doon. Hindi katulad ni Aling Claire, kahit anong tanong, may opinion siya. Kahit iba na yung tinatanong, sasagot pa rin at sasagot siya. The fund? It can be very well addressed during trial. So, our lawyers are preparing for the trial. Tulad niya, regarding impeachment, ang sagot niya, yung lawyer ko, yun ang pagdating sa trial, yung mga lawyer ang sasagot, hindi ako. And collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. But let me just say this, I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who worked in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. So, yeah. So it can be deduced that the fictitious names are not real names but aliases. That can be discussed during the trial, ma'am. I do not want to elaborate on intelligence operations. We have an intelligence expert on our side, two actually, who will be our resource persons. So, let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. But I just want to wait. Ayan ang maganda. Ayan ang maganda. Alam mo kasi marami nagsasabi, once and for all,
Diba? Kailangang sagutin ni VP Sara Duterte about the confidential fund, bla 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 bla, ganyan. Pag hindi niya masasagot yan, it will hunt her until 2028. Diba? Yan sinasabi nila. Ang ganda na sinabi ni VP Sara Duterte. Just in case hindi matuloy ang trial because the Senate will say that there will be no jurisdiction yung ang 20th Congress. Kasi yun ang possible eh. Yung kung tatanggapin ba ng 20th Congress ng Senate yung impeachment na nanggaling from the 90th Congress. Okay. So just in case magkaroon ng sapat na boto regarding that, ang sabi niya, sasagutin ko pa rin. So, let's wait. Kung sa tumuloy ang impeachment, sasagutin ko sa impeachment. Kung hindi tumuloy sa impeachment, sasagutin ko yan hindi sa impeachment, sa labas. At ito ang sasagot, sabi nga niya eh. Merong akong expert pagdating sa intelligence community, which is kilala ng mga lahat. At masasabi nating meron pong karapatan. Hindi lamang po yung mga katulad ni Dilima. Nasagot, akala mo. At saka yung yung palingkerang congressman na nasosobrahan ng sunscreen. Hindi ko alam kung sunscreen o yan yung nilalagay sa mga makeup sa mga sa mga JTB. Kasi puting-puti yung pagmumukha niya eh. Hindi ko na lang papanggitin yung pangalan niya ha. Hirap na, mamaya mapagtripan na naman tayo. Hindi, mula ngayon di na ako magbabanggit ng pangalan. Bahala na kayo manghula kung sino. Hindi, biro lamang po yun ha. Hindi, totoo po ha. Oh, anyway, eto nga sinasabi niya, sasagutin at sasagutin ko yan. O, sandali, Banat Bay, asan na yung konfrontasyon? Sandali lang, mag-isa. Magantay kayo. Eto na, darating na. May kukompronta kay VP Sara Duterte. Relax! Pero bago naman kayo mag-relax, gusto ko lang explain sa inyo. Baka naman pwede mag-subscribe kayo. Subscribe libre. Walang bayad dyan. So, subscribe lang. Subscribe, ganon. Tapos click the notification bell pag may video si Banat Bay. Yung talagang banateros kayo, dapat nakasubscribe kayo, matik. Ang banateros lang dito, kalahati. So, dapat mag-subscribe kayo. Nanonood na nga kayo eh. May mga may mga bumabati nga sa akin sa labas, sasabihin nila, Banat Bay, pinanonood kita. Nakasubscribe ka ba? Hindi. Wala, hindi ko binabara. Joke lang po. Pero sana mag-subscribe tayo. Wala akong bayad yun. Ang may bayad, yung membership. Yun. Ang membership naman, kung kayo talaga'y naniniwala sa pinaglalaban ni Banat Bay at gusto nyo siyang maging independent sa kahit sinong politiko, suportahan nyo financially through the membership. Again hindi po yan sa pilitan. Nasa sa inyo po yan. Walang yan. Ito ay parte po ng YouTube. Ito po ay programa ng YouTube. Ibig sabihin, dadaan sa YouTube, dadaan sa tama yan, mababawasan ng tax yan. So, diretsong suporta yan sa YouTube. Tapos YouTube ang madadagdag sa aming income. Okay? Yan po ay legit na inaano sa YouTube mismo. Google ang nag-ano niyan. Ang Google po ay kinakaltasan po kami ng tax. Sa Amerika po yan. So, kung gusto niyo magpa-member dahil gusto niyo suportahan si Banat Bay na maging independent sa lahat ng mga politiko o kahit sino mang negosyante, meron diyang membership. Nakasulat dyan. Okay? Salamat po. Tuloy natin. What will happen to the articles of impeachment? Regarding naman po sa case ng inyong ama. So, yung defense team po, si Attorney Kaufman, he seeks to present po yung Senate findings ng committee po or ng panel po ni Senator Amy Marcos. So, napag-usapan po ba ninyo yun ni Senator Marcos nung magkasama po kayo sa Malaysia? Tsaka, sa tingin po ninyo, ano po ba maging epekto nitong paggamit kung papayagan po magamit itong panel report dun sa ICC case? I've not discussed the findings of the committee of Senator Marcos with her. I do not know. They had a private meeting. Attorney Kaufman and Senator Marcos had a private meeting here in The Hague when she came for the rally. And I do not know what they discussed. And Attorney Kaufman is careful as well on what he discusses with me.
because there are some things, there are many parts of the defense strategy that are confidential and are privileged between the lawyer and the client. Ma'am, kumusta po pala yung inaayos niyong oath-taking for mayor of your father? Is it going to happen? Hindi po ako nag-aayos ng oath-taking niya, ma'am. Inaasikaso po yon ng kanyang mga abogado sa Pilipinas. So, hindi ko po alam kung anong update ng mga lawyers niya sa Pilipinas. Andito po ako para bumisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at magpakita ng suporta. VP, can I ask a question? Nakita niyo po yung mga evidence ni Auntie Claire Castro na half of the evidence po is blanco, na mga barangays that drugs-free daw po VP, tapos na masyado daw makapal yung mga list, pero half of that is empty. Ano po masasabi niyo? Well, it's not surprising coming from the administration, no? They fabricate many things and many accusations. So I would not be surprised if they fabricate data with regard to the drug situation. Sakto po to siya bitin ng fake news. Absent a law on fake news, kung ano yung hindi totoo, hindi truthful, and faithful to the facts, that would be fake news, yes. VP, I know we ask this all the time. Meron po bang mensahe si President Duterte sa mga kababayan niya? Kanina, masyadong mahaba kasi I'm sorry ha. Kanina, he had no message for everyone. But it was so long and somehow hindi ko nakuha lahat. I'm so sorry. Pero VP, to follow up on that, is our former president ever tired of us asking about his message to us? Kasi meron nagtanong, VP. No. I ask him his message every day. Pero gist ko na lang yung kanina na sinasabi niya ha. Sinabi niya, lahat ng ginawa niya ay para sa bansa. At sinabi niya, hindi lahat ng mga nakakulong, he was directing it to my son actually, sabi niya, not all people in detention are banned. I am not here because I am a kidnapper, I am a robber, I am a hold-upper, I am a thief. I am here because I did things for my country. And I do not regret going after criminals and going after people dealing in illegal drugs for my country. So yun yung gist ha. Medyo mahaba yun kanina. VP, pwede ako magtanong tungkol kasi kaibigan mo si Amy Marcos. Ayan na. Relax, ha? Ayan na. Nagiinit na. Ito na ang konfrontasyon. Pakinggan nyo, ha? Chatomate. Kasi palagi ako papunta dito, walang nagtatanong tungkol sa... Meron pang padinig. Si ate. Kasi lagi ako nandito, wala naman nagtatanong nito, eh. Hindi, ikaw na! Ikaw na nagtanong! Hugot ang tawag dun, hugot. Hindi, alam mo, mga kababayan talaga natin, talagang no? Kasi depende sa pinanunood nila. Alam mo, pag ang pinanunood mo medyo toxic, magiging toxic ka na rin. Asahan mo yan, daladala mo yan sa pamilya mo. Sabi ko sa inyo. Sabi nga nila, garbage in, garbage out. Kung ano yung inilagay mo, ipinasok mo sa katawan mo, yun ang lalabas din sa'yo eventually. So if you are full of love, definitely, kasi may nagmamahal sa'yo. Kaya ka full of love. Pula, as in P. Full of love. Pero kung puno ka ng katoksikan, malamang pinanunood mo lagi toxic. O mamaya ang kausap mo lagi toxic. Malalaman mo yan. May mga kaibigan ka na ang saya-saya, ganyan-ganyan. Kasi masaya sa pamilya nila. Pero pag yan, buringot. Naku po, asahan mo, asawa niyan, ninanag yan araw-araw. Kaya yan, buringot. Panoorin na natin. Ang dami mong daldal, banat bay. Hayop ka. Lawan ninyo. Yung nagpunta ka sa Villamor Airways,
natanong Airbase, hindi po airways. Ang airways po, daanan ng hangin. Airbase. Daanan po, ano yun, base, lagayan ng mga aeroplano ng AFP. Airbase, okay? Base, base. mo ba ni Amy Marcos na saan siya? Kasi hindi ka pinapasok eh. Tapos yung si Alpotera nakapasok. Ito yung sinasabi kong minsan, ilalagay nyo rin sa tama yung ano. Ang ganda sana ng tanong niya eh. Di ba? Ano yung tanong niya? Kasi ma'am, marami pong nagtatanong na bakit po nung panahon na nasa airbase si Pangulong Duterte bago siya dalhin sa dahig, hindi natin narinig o umimik si Amy Marcos. Di ba? Although the question is correct, but it is directed to the wrong person. Bakit? Dapat lang tinatanong si Amy, hindi siya. Sandali, ano naman ang masasabi ng ating Vice President tungkol doon? Again, you know na yan ang isa sa mga argument na sinabi ko noon na, at yan din po ang argument ni Atty. Panelo, na it was too long. From the morning until in the evening, hindi nakita natin si Senator Amy doon o the effort man lang ni Senator Amy. And we question that. Okay? But asking that to Vice President Sara Duterte is very wrong. Bakit po? Hindi naman po siya si Senator Amy. Ang layo naman ang mukha ni Senator Amy tsaka ni VP Sara Duterte. Si Senator Amy mukhang Indian. Anong Indian? Indian mango. Gago! Kayo talaga sa sama ng mga ugali ninyo. Nabasa ko lang yun. Sabi nila, di man Pilipino yan eh. Mukha siyang Indian. Anong mukhang Indian? Indian mango. Mga gago rin talaga mga Pilipino. Nabasa ko lang po yun. Si Ma'am si Ma'am BP Sara Duterte, ang ganda-ganda niya, ma'am. Ay, sobra yan. Pag nakita niyo sa personal niya, nakaka-struck. Yun lang ang tanong ko. Kasi Tapos, isa pa to. Talagang ipapasok mo pa yung Alpotera. Paulit-ulit na yung Alpotera. O, sa mga nakikinig po, ulit-ulitin natin. Yung sinasabi nilang si Alpotera ay si Jazz. Si Jazz po ay protocol ni Pangulong Duterte. For 6 years, siya po ang point person noon. Protocol po siya. Every time na ako po pupunta dyan sa Malacanang, isa po yan sa mga kumukontak sa akin as part of the protocol of the President. Okay? Even sa ibang bansa, kasama po yan. Ano ibig sabihin ng protocol? Yan yung mga taong talagang katiwala. As a matter of fact, sumusunod nga yung mga PSG doon sa protocol. They have mandate, the PSG has a mandate to protect the President, pero yung protocol lang nagbibigay ng instruction. O, dito pupunta ang Presidente. Tatawag ngayon yan. Tuwing may bisita, papunta na dyan ng Presidente. Ibig sabihin, siya talaga ang point person ng Presidente. Nung nasa Hong Kong kami, siya pa rin ang point person. Because I was there. Diba, nakwento ko nga sa inyo, ang daanan ko nga nung bumalik ako from outside the stadium, bumalik ako. Tumadaan po ko doon sa VIP ko saan dadaan si PRRD, saan dadaan si VP Sara Duterte. Doon talaga sa backstage na dumadaan lang doon mga security, mga police ng Hong Kong police at mga protocol. Marami pong protocol si PRRD. Protocol, nurse. Marami po siyang mga, I think 4 yon o 5. I'm not sure kung ilan sila Pero isa ho yan si Jazz. That's why nasa loob siya ng Villamor Air Base. Kasi nauuna sila. Yan po ang mandato ng protocol, nauuna. Kaya nga hindi siya kasi, di ba, may pinakita pa doon. O kita nyo, bakit nandun na siya sa air? May mga tangina kasi, mga chismoso. Huwag kayo naniniwala sa chismoso. Mga boboy, mga walang alam yan.
Ang protocol po kasi nauuna yun. Advance party po sila. Ido-double check nila, naka-ready na ba lahat to make sure na pagpunta ni PRRD dyan, tandaan nyo, presidente yung mama at very popular president. Hindi yan pumupunta sa isang lugar nang hindi inuunahan ng protocol. Kaya nga natataranta. Alam nyo, naalala ko ito eh. Kaya kwento ko lang sa inyo para alam nyo yung trabaho ng protocol, ha? Natataranta yung there was a time SONA. Si Mocha, nakakasunod dyan at ang nagsasabi sa kanya yung protocol lang. Actually, naki-question nga siya minsan kasi si PRRD, minsan hindi yung ang tawag mo doon, yung biglang magdi-decide. Halika Mocha, sakay ka dito. Sa kotse, sasakay. Halika Mocha, sakay ka sa aeroplano. Helicopter. Sa helicopter, bilang lang yung pwede doon. So, minsan pinabababa niya yung iba. Kasi nga, SOCMED siya si Mocha, SOCMED ni PRRD. Di ba? So, ganun. May protocol. Ngayon, there was a time sa SONA, hindi part ng program ito Naglalakad si PRRD palabas. Nagkagulatan, biglang kumabig siya ng lakad. Pumunta doon sa nagraraling mga aktivista. Nagkagulo nun. As in yung protocol, hindi alam ang gagawin. Pati mga yung PSG, hindi alam ang gagawin kasi si PRRD, medyo may pagkamatigas na ulong presidente. Dapat kasi sumusunod sa protocol ang presidente rin Kasi meron ng patak para bagang Mr. President, dito ka lang kayo dadaan. Tapos ito lang ang pwede nyong kamayan for security reason. May ganun ito lang ang pwede ninyong puntahan. Si PRRD, pag sinabihan mo siya ng ganyan, oo lang. Pero may gagawin siyang sarili. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ako susunod sa'yo. Parang ganun. May ganun yan Kaya biglang lumabas, pumunta dun sa So ano ibig ko lamang po sabihin? Ang protocol very detailed dyan sa mga pupuntahan ni PRRD. First time ko lang ipaliwanag ito sa inyo para dun sa mga chismosa at mga nagmamagaling. Yan po ang trabaho ng isang protocol. And Jazz is part of PRRD's protocol. Nung galing sa Hong Kong, naandun din si Jazz. Nauna pa si Jazz dun sa event. Ako, alam ko na yon. Pag naandyan na si Jazz, parating na si PRRD. Nagigets nyo? Ganun yun. Yun ang senyalis ko. Hindi, kasi at that time, hindi pa kilala si Jazz Dahil lang dito sa isang vlogger na sira ang ulo, kaya nakilala to si Jazz sa Madlang People. Pero hindi pa kasi kilala ng lahat yan. Ang mga may kakilala lang dyan, mga opisyal. So alam na namin lahat, pag na malapit na si PRRD kasi nandyan na yung mga tao niya, yung mga protocol niya. Alam namin yun. Ano yun? Talaga mauuna sila ahead of time. Yan ang trabaho nila. Okay? So nung umuwi si PRRD, nauna siya. Galing Hong Kong nauna siya to check everything, yung mga dadaanan. At doon niya nga nalaman na nandun na mga pulis. Naandun na ang mga security na puhuli kay PRRD. At paano siya nakapasok sa Villamor? Kasi nga they were allowed. Bakit? Protocol nga. Alam mo, doon habang nagkakaroon nakikita niyo yung mga video, nakikita ko yung mga protocol niya nandun pa rin Hindi lang si Jazz ang nandun sa loob. Marami pa protocol, pati PSG nandun din. Kaya nga, if PRRD wants ng magulo, he can do that. Sa totoo lang kasi nga, yan ang isang inobserve ko Anong ginawa ng PSG nung hinuhuli na si PRRD? Marami siyang PSG pa rin Party yan, nasa batas po yan na lahat ng past president may PSG pa rin. So meron pa rin PSG si PRRD. And they were all inside Villamor. The protocol were also there. Nandun din sila lahat. Kaya nga if PRRD is a person na violente, right then and then pwede siyang manggulo. Pwede niyang, hindi sila mananalo, ma-overpower sila ng pulis, definitely, kasi marami yung pulis, pero there will be commotion.
And remember, yung mga pulis na naandun sa loob, nakita ninyo? Walang mga baril yun. Yung mga pulis na naandun sa loob, hindi yun mga trained na tulad ng PSG. Iba ang training ng PSG. Sanay yan. Hindi yan yung tipo ng mga ordinaryong mga pulis na bagong graduate. Hindi po. Ang PSG, matataas na po ang mga ano niyan, mga ranggo niyan. At yan po, sanay kung may gagawin sa presidente. So if PRRD wants a violent reaction, he can do that. Oo, maaaring talunin sila or maaaring magkaroon ng kidnap, what do you call this? Parang standoff doon sa loob ng Villamor Air Base. Pero he didn't. He complied. And I'm pretty sure the PSG is waiting for PRRD's command. But hindi. Kasi nga, iba talaga si PRRD mag-isip. So what do I mean? Kaya naandun yung tinutukoy yung Alpotera. That's why it is so improper na tanongin si BP Sara Duterte dito. BP Sara Duterte is not part of the protocol. So ibig mo bang sabihin, banat bay, mas may karapatan pa ang protocol kaysa sa pamilya? No! Ang ibig ko sabihin, nauuna talaga sila. Hindi yung mauna si Vice President Sara Duterte doon. Kasi darating na yung tatay ko, mauna ako. Hindi. Mauuna talaga ang protocol. But still, sanay na po sila. Sanay na po si BP. Kasi hindi nyo kasi alam eh. Kaya nakakabuwisit yung tatanga-tangang vlogger na yun. Nakakainis ang putang inang yun. Animal yun. Gago yun. Animal. Sorry. Nakaka-high blood kasi. Alam ko kasi, kahit po si BP Sara Duterte, bagdarating na siya, tatawag muna yun sa protocol to protocol. May protocol si BP Sara Duterte, tatawag yung protocol sa protocol ng presidente na si Pangulong Duterte na oy, darating na si Vice President. Tapos yung protocol, sasabihin kay presidente, parating na yung anak mo. Ganon ang sistema. Pero kung iisipin mo, bakit hindi na lang tumawag si Vice President kay Pangulong Duterte in diretso? Ay, darating na ako dyan. Pengin baon. Ganon. Kasi meron tayong sinusunod na protocol. Kasi pareho silang popular eh. Pareho silang merong kailangang ayusin bago dumating. Yun ang dahilan kung bakit ang ina kasi yung vlogger, ang bobo kasi, putang inang bobo. Kaibigan mo siya. Di ba Hindi kung kaibigan mo siya, nandoon siya sa'yo? Wait, ma'am, sandali ha. Kasi may Hindi ko na kasi maalala, ma'am. Tingnan ko. Paulit-ulit eh. Ang tinatanong, bakit daw wala si Amy doon? Tama naman. Ako ay agree. Pero wag mong itanong kay BP Sara Duterte. Ma'am naman, kung sino man yung nagtatanong. Wag mong itanong kay BP Sara Duterte yun. Tanungin mo si Amy. Hindi ako I challenge you. Tanungin mo na lang si Amy pag dumating siya uli dyan. Dapat tinanong mo siya nung nandyan siya. Wag mong istorbo buti na lang si Vice President, walang yung hindi mainitin ng ulo, relax pa rin. Ma'am, sandali check ko lang. Check ko lang sa text kung asan siya nun. Buti ang bait pa nitong Vice President natin. Again I am against Marcos. As a matter of fact, pag pumunta ako dyan sa dahig, mamimigay akong sombrero na no to Marcos, nandun ang mukha ni Amy, nandun ang mukha ni BBM. Mamimigay ako dyan. Hindi ako maniningil, mamimigay ako. Antayin ninyo. Pero ilagay natin sa tama yung pag-approach natin. You are talking to a Vice President. You're supposed to love, respect. Sana ibigay natin. Hindi na natin kailangan sitahin pa para ibigay yung ganong klaseng pagmamahal at respeto sa Vice President natin. Lang yung chat namin, ma'am. Oo, Kung kasi- nag-kausap kami nung araw na kasi- yun, ma'am. Marami nagtatanong March sa 11 akin. yun, no? Okay, importante naman to. Sasagutin niya. Hanapin ko lang, ma'am, kung meron kaming chat that day, March 11. Pero sa maalala ko lang, ma'am, wait lang. Tingnan na lang natin para hindi. So,
Ganda ng weather ngayon, BP. Oh, mahaba din yung chat namin. Sandali lang. Sorry. Nasa May pa tayo. Nasa May 10 pa tayo. May 7 pa tayo. May 1. So may isang buwan pa. May April 12. April 6. Layo pa. Yan. Kasi sinayang niyo yung oras ng Vice President natin sa tanong na hindi nyo naman dapat tinatanong sa kanya. Pinaiinit siya yung ulo ko, ha? March 11. Mag-move na lang tayo. Move na lang tayo. That is very important. That is very important because BP is very trusted with Amy Marcos. Baka yan ang manggulo sa 2028. Jesus! Cool ka lang. Yeah, I know. Relax! Hindi, kasi sabi ni, I think it was Alvin sabi niya, ma'am, move on na lang po tayo, wag na po natin ano yan. That is important because, kasi masyadong nabola si Senator si BP Sara Duterte. Alam mo kung ako talaga to si BP Sara Duterte, nilayasan ko ito Kasi she's wasting my time for a question na not supposed to be directed to me. Second, if I trust a person, wala ka nang pakialam dun. Again, I am against Senator Amy. Kaya lang, itama naman natin. Respeto naman sa Vice President. I know Marcos is traitor. Calm down. Yeah, I know. Wala kami during the ma'am. That is very important, BP. Okay lang. Wala, ma'am. Hoy! VP. Hindi BP. Ano yan? Blood pressure? Ito yun. Ito, blood pressure. Hindi. Wala kami. Convo. Hindi mo siya natanong. Actually, natanong ma'am kung nasaan kung siya, pwede. kaibigan ka. Nasaan siya? Hindi ko siya natanong nun, ma'am. Bakit hindi siya doon sa Villamor Airways kung tapat siya sa iyo? Tapat siya sa mga Duterte? Kasi nakipag-ariglo siya sa iyo, naging kaibigan mo na ngayon. Ma'am, Tapos wala siya sa Villamor Airways. hindi naman ako, hindi ako spokesperson ni Senator Amy Marcos. Pero, Hindi ako spokesperson niya, ba't wala siya? Yun yung sinasabi ko Di ba? Ayan Tapos tuloy, bigla may hirit pa tuloy si BP. in fairness to her, ang dami nang wala doon sa Villamor Air Base, ma'am. Ang dami talaga na nagsasabi na para kay President Duterte sila at sumusuporta sila kay President Duterte, pero wala sila doon sa Villamor Air Base at all. Pero ang girlfriend, Okay, nakapala. tama na. Next question. Girlfriend. Pero ang girlfriend, alam mo talagang bata to nung chismosang vlogger Dito mo malalaman mo talaga kung kanino siya nanonood na vlog Ako po, may payo po ako sa inyo, itigil nyo na po yung kapapanood nyo sa mga vlogger na walang kwenta, walang utak at higit sa lahat chismosa lang. Dito po kayo makinig sa Banateros, Yung may sense po. Ma-entertain naman po kayo dito, madam. Maniwala po kayo. Stay here and you would be entertained and we will love you. At the same time, may mapupulot kayong aral. May mapupulot kayong mga sense. Hindi yung mag-iimbento lang, gagawa lang ng chismis, kukuha lang ng kung ano-ano, tapos may pasabog siya. For the views alam mo, yan tao na yan. Ito, gayon ko lang sasabihin sa inyo ito Pag may magagandang topic na hindi siya kasali,
Okay? Tapos dinidiscuss na ng lahat ng mga vloggers. Okay? Maganda na yung takbuhin ng discussion about that. We do not coordinate with one another. Okay? Ito ay para lang sa kaalaman nyo. Kaming Banateros, we do not coordinate with anyone kung sino yung dapat pag-usapan at ano yung pag-uusapan. No! Kung ano yung nakikita naming mahalaga. Okay? Kung ano yung nakikita naming may na-observe kami. I-discuss namin whether okay o maging patok siya o hindi. Kasi nga, we think kailangan may paliwanag. Okay? And nakikita namin nagtitrend, blah 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 blah, ganyan-ganyan. Tapos napapansin namin po ito. Napapansin namin every time na may ganun ng trending, biglang etong luka-luka, biglang may papasabuging kuno na issue. May pasasabuging issue kuno para lang ma-divert yung pinag-uusapang topic ng halos lahat na ng mga Duterte vlogger, yun ang pinag-uusapan. Ewan ko kung hindi niya kayang pag-usapan yun, dahil mahina nga ang utak niya, hindi niya kaya mag-analyze eh. Ang alam lang niya, gumawa ng chismis, magpasabog. Yan ang lagi niyang Tapos gagawa siya ng chismis na hindi ko alam kung saan nanggaling, dahil do sa puting ahas, yung mga ganyan-ganyan niya, inventong kung ano-ano. Hindi ko alam kung yun ay mahina ang utak niya o pangalawa, dinadivert niya doon sa real topics. I do not know. Halimbawa, bigyan ko lang kayo ng sample. Alam niyo naman, di ba, kami taga SCB9. Definitely, we would be ang topic namin nung yung KOJC Siege. Yung KOJC Siege. At the same time, yung mga grupo naman ng mga biraderos, yung sila Bisdak at saka yung grupo nila Danchan, lahat po yan magta-topic din tungkol sa KOJC Siege. Tapos yung grupo naman nila Trixie, nila Joey, sila din, yun din ang topic nila. Tapos all of a sudden, etong isa, biglang may pasabog. Para lang kunin yung attention doon sa real issue at that time. Wherein all people are focusing on the KOJC Siege, bigla siya magpapasabog ng something. Kasi nga, ewan ko kung naiinggit, gusto niyang i-divert yung issue, o kasi wala siyang alam doon. Kasi nga, mahina nga eh. Ganon. Ngayon ko lang sasabihin yan, mahilig yan, observe nyo. Pag may topic na trending sa mga Duterte vloggers, biglang may pasabog siya. Kaya nga ngayon ang topic, di ba, si Rene? Pansinin nyo, ano topic pa rin niya? Iba, may sarili siyang pasabog sa mundo. Observe. If you are bright, you learn to observe. Next question. Tingnan mo ito, girlfriend naman. Chismis. Sino ang girlfriend, Next ma'am? question. Chismis yan. Kaya rin ka tuloy. Napakinggan ko yung interview ni Manong Chavez sa Bilyonaryo na pag kumandidato po daw po kayo sa 2028, full support po daw po siya sa'yo. Dahil nagka-amnesia na daw po si Alzheimer na si BBM. Ano po masasabi niyo kay Manong Chavez? Well, nagpapasalamat ako kay former Governor Chavez Singson. In fact, tumatawag siya sa akin twice bago yan lumabas ang interview. Tumawag siya sa akin. Twice ko din na hindi nakatanggap yung call niya, na miss call lang siya. Tapos nung nag-message naman ako sa kanya na tatawag ako, hindi na siya nakasagot, baka busy din kasi. So, nagpapasalamat ako sa kanyang suporta. At isa siya sa mga tao na kilala ko na maayos kausap at may prinsipyo na tao. Ma'am, another question. That's 3 years from now, the presidential election.
But right now, what does the VP want to do as the Vice President and once and for all address the criticisms that you've been not doing your job but just going around the world? So, ano po yung plano natin? Yes, ma'am. Very recently, we did our pasidungog, no? Doon sa pasidungog ay binigay na namin yung report namin sa taong bayan kung ano yung isang taon na nangyari sa Office of the Vice President. At binigyan din namin ng recognition yung mga partners namin for the past year sa Office of the Vice President. Since tinanggal na ng House of Representatives or ng Congress yung medical and burial assistance ng Office of the Vice President, ang naiwan na lang sa mga projects namin ay pagbabago yung Million Learners and Trees campaign. This is a campaign for education, targeting 1 million school children by 2028 and targeting 1 million trees by 2028. And then ang next namin is ang Magnegosyo Taday namin. This is targeting women's association and LGBT groups or individuals who want to access financing for their micro or small enterprises. And then, ang next is, we still have our Disaster Operations Center. Yun sila, araw-araw yun nagbibigay nung tulong namin kapag merong sunog, may baha, merong evacuees dahil sa pagsabog ng bulkan or dahil sa bagyo, kung ano man yung problem doon sa area of responsibility nila. And then, we also have the Libreng Sakay program. Ito yung mga buses na pinahiram sa Office of the Vice President. So, ang ginawa namin ay nilagay namin sila sa mga ruta na kailangan ng augmentation, transportation during high traffic hours. And then, ang next namin is yung Pansarap program namin. This is the feeding program namin wherein dito kasi sinasabi, 'di ba, na parang pinupuna siya na lagi siya nasa bakasyon. Ito yung ina-explain ni VP Sara Duterte, 'di ba? Na even if nasa labas ako ng bansa, the Office of the Vice President is continuously working. Hindi nagtumitigil porket wala ako. Iyon, you have to understand, yan ang tinatawag na sa kumpanya na hindi mo kailangan i-micromanage. Yung lahat na lang ikaw, pag wala ikaw, walang gagalaw. Hindi, that is not a good leader. As a matter of fact, it is not a good, kunwari ikaw nasa kumpanya ka, yan ang yan ang sa mga business, pag ang business nakasalalay sa may-ari, patay ang business. I understand na it has to be tawag dito, hands-on ang may-ari, di ba? Tama 'yon. Pero kung nakasalalay lang dun sa may-ari at pag absent na may-ari, pag may sakit na yung may-ari, hindi nagfa-function ng tama ang isang negosyo, ibig sabihin may problema ka. Hindi mo na-designate ng maayos yung trabaho sa mga tao mo. So, may problema yung ganyan. You understand what I mean? So, importante kasi na kailangan multiplier ka. Ang ibig sabihin ng multiplier, sa negosyo, multiplier ka, the business can work without you. O the business can function without you. Ito yung sinasabi ni BP dito Kahit ako nasa ibang bansa, hindi man niya sinagot direkta na, kasi tinatanong niya about yung sinasabi ng iba na nasa ibang bansa ka, bla bla bla. Ang sinasabi niya dito, ito yung mga proyekto, ito yung ginagawa ng office even if wala ako. But the direction, siyempre, sa akin nang gagaling bilang Vice President. Pero nakalatag na yan. Ilalatag mo na yan simula pa lang, who's in charge? Ganito ang gagawin, ganyan, ganyan. Alam mo, kaya magaling. Ito, sa totoo lang Kasi sanay na siya sa pagiging mayor. Walang problema dun sa tama yung ginagawa ni Yorme, yung pumupunta-punta sa sa lugar. Kasi nga, tandaan ninyo, nababoy ang Maynila for 3 years. So, kailangan from the start siya. Pero ipupusta ko sa inyo, darating ang panahon na hindi naman everyday nandun na pa rin siya. Kasi kung gano'n na mangyayari, he's not functioning well.
kailangan ma-designate din niya. Kasi there are other concerns or other work na kailangan i-attendan din ni Yorme. Diba? Ganon din po ang ibig sabihin sa mga kumpanya. Hindi, nakapokus ka lang dito kasi ito kailangan ng immediate attention. Ito kailangan ng kailangan may tao dito kasi kailangan tutukan. Pero dapat pag naayos na yan, lilipat ka na ngayon sa ibang lugar. Lilipat ka na uli sa ganyan. Yung ginawa po ni VP Sara Duterte, tinutukan niya sa simula. O ito yung mga programang tumatakbo. Ngayon, pag medyo siguro may makita siyang hindi maayos ang pagtakbo, doon ngayon siya tututok. Nagigets niyo ibig ko sabihin? So, ganun kagaling po si VP Sara Duterte pagdating po sa trabaho. Diba? Kaya nga minsan nai-stress ang nanay. Ano ka na-ugnayan ng banat bay? Andali, papaliwanag ko sa inyo ha, papaliwanag ko. Ang mga nanay kasi, tingnan mo pag nagbabakasyon. Pare, mag-outing ang pamilya. Sinong na-stress? Yung nanay, di ba? Magbabakasyon nga kayo para ma-distress, matanggal yung stress nyo. Pero yung nanay nyo, stress na stress. Bakit? Siya ang nagpe-prepare sa lahat ng baon, kama, kaldero, ulam, sa outing nyo, lahat siya. Bakit? Yung mga anak, ay no, sa tabi, nag-Facebook, Instagram, o inggit na inggit doon sa mga nagbabakasyon, kaya niyaya yung nanay nila mag-outing, pero ang totoo, nakatanga lang sila doon, ganun, scroll lang ng scroll, kawawa yung nanay, hindi nila alam, ang pag-outing, kailangan ay nagtatrabaho din ng lahat. May mga ganyan yung gusto na lang, darating na lang doon sa outing. Ay! Eto na ako, darating na ako sa outing. Ano ako, picture mo ako dito, selfie, para sa Instagram ko, mapagyabang ko sa mga kaibigan ko na may pera ako, nakakapag-outing ako sa Boracay, putangin nyo, ganon. Di ba? Ang gusto lang, magyabang na nakapag-outing. Tama, mali. Hindi naman talaga yung pag-outing ang gusto. Anyway, yan po yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Okay? So, diniscuss na po natin. Mahaba pa po yan. Siguro sa susunod na kasi umabot na tayo ng 1 hour. Baka mamaya mabato na kayo. Okay? So, wag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Magkita-kita po ulit tayo. At kung pwede at maaari, baka pwede na rin kayo magpa-member. Marami namang level yan. Kala nyo, networking lang may level. Dito meron din. Anyway, pagsuporta lang niya. Kung gusto lang naman ninyo. Kung ayaw ninyo, wala man ako magagawa doon. Ganyan talaga buhay. Nude na lang. Maraming salamat po. God bless everyone. Mabuhay ang Pilipinas!